2 years old motorcycle company nilampaso ang mga veteranong Japanese at European brand at nagawa pa nitong magkampyon sa WSBK, not once but twice. Paano nga ba niyanig ng ZX Moto ang motorcycle industry na kahit bagito pa lang sila sa larangan, nagawa agad nitong manalo sa isa sa pinaka-elite na motorcycle racing sa buong mundo? Ano nga ba ang istorya sa likod ng ZX Moto? Tara, alamin natin. Nagsimula ito sa kanilang founder na si Jiang Shui. 20 years ago gusto talaga nito na maging professional motorcycle racer at sa murang edad nakitaan na agad ito ng passion sa motorsiklo. Katulad ng ibang successful na tao, nagsimula din siya sa humble beginnings. Pinanganak si Jiang noong 1987 sa Hunan Province. At sa murang edad, nag-divorce na nga agad ang mga magulang nito at tanging lola lang niya ang nag-aruga sa kanya. Mahirap talaga ang naging simula ni Jiang Shui dahil hindi naman din ganun kalaki ang kinikita ng lola niya. Kaya maswerte na lang kung minsan kung makakain ng 3 beses sa isang araw. At para makadilhen siya kahit papano, pumupunta na siya sa mga motor shop sa kanilang lugar para mag-sideline. Nagiging tagalinis siya ng mga tools, tagabili ng materyales, at iba pang industrial na gawain na makakatulong sa kanyang amo. At dahil masipag nga si Jiang Shui, dito na siya kinuhang assistant mechanic sa shop na pinapasukan niya. At sa panahon na yon, dito na rin siya natuto magkumpuni ng motor at matuto ng mga technical na skills. Masakit mang isipin, hindi na niya naranasan na maging bata. Dahil sa murang edad, pinili niyang makatulong at makapag-provide agad sa lola niya. Nung makagraduate siya sa junior high school, hindi na nga siya nag-take ng college at sa halip, mas nag-focus na lang siya sa pagiging mekaniko. Inaral niya talaga ang buong sistema ng motorsiklo, kung paano ba ito umaandar, paano ba ito i-maintain, at kung paano ba siya i-build. Hindi lang siya basta simpleng mekaniko na nagto-troubleshoot dahil builder at developer talaga ito sa mga ginagawa niyang motor na kung saan pwede mong ma-maximize yung full potential nito. Si Jiang Shui talaga yung tipo ng mekaniko na gustong na-challenge sa paggawa. Kapag may motor na hindi mapagana sa ibang shop, ina-absorb na lang ito para ayusin. Sa ganung paraan kasi mas nag-grow siya at mas lalong nakakabisa ang bawat pasikot-sikot sa motor. Bawat sweldong kinikita niya, inipon niya itong lahat. Tiniis niyang wag bumili ng mga luho, yung mga damit at iba pang gamit niya, hanggat pwede pa hindi muna siya bumibili. Kaya naman sa edad na 17, nakapagpatayo na nga agad siya ng sarili niyang motor shop. Sa mga point na to, dito na natuklasan ni Jiang Shui kung para saan ba talaga siya. Hindi na lang pagiging mekaniko ang gusto niya para makasurvive sa araw-araw. Mas nilakihan pa niya ang kanyang pangarap at ninais na maging professional motorcycle racer balang araw. Kaya naman noong 2006, sa edad na 19, kinontak ni Jiang ang Hunan Television para ma-feature sa programa nila. Nang sa ganon maipakita niya ang kanyang skills sa pagmomotor. Makasaysayan ang pangyayari na ito sa history ng ZX Moto dahil dito nagpakita ng matinding determinasyon si Jiang Shui. Gamit ang kanyang motorsiklo, hinabol niya ang production team ng Hunan Television sa loob ng 3 oras para lang makuhaan siya ng video. Nagpakita siya ng wheelie, no hands at iba pang exhibition para mapansin ito. Umuulan pa nga nung mga panahon na yon kaya hindi naging madali ang lahat para sa kanya. May mga times pa nga na sumemplang siya pero bumangon lang siya na parang walang nangyari dahil determinado talaga siya na maipakita ang kanyang talento sa pagmomotor. Kalaunan, nagbunga din naman ang mga sakripisyo niyang ito dahil noong 2007, na-i-broadcast na ang istorya niya sa Hunan Television na naging dahilan para makapasok siya sa isang motorcycle team bilang stunt rider at mechanic na nakabase sa Jiangsu Province. Dito na nga nagtuloy-tuloy ang journey ni Jiang sa motorcycle industry dahil noong 2009 nakapasok siya sa Zhejiang Apollo Motorcycle Corp na kung saan involved na siya sa production at pagde-develop ng mga motorsiklo. Pero mas nabigyan pa nga siya ng karir nung lumipat na siya sa Chongqing, China. Ito nga ang tinagurian ng motorcycle capital ng bansang China dahil dito mo makikita ang lahat ng motorcycle factory at mga supplier, including Longxin at Zhongsheng. Sa paglipat niya dito, nabigyan siya ng tsansa para makapagtrabaho sa isang local brand doon bilang taga-assemble ng mga motor. Unti-unti na nga sinisimento ni Jiang Shui ang pangalan niya sa motorcycle market sa China. Dahil sa mga hindi nakakaalam, alam nyo ba na naging co-founder din siya ng Cove Moto? During his time sa Cove, kasama din siya sa mga nagdevelop sa mga pangunahing motorsiklo nila tulad ng 500X, 450 Rally,
800X, 450RR at 321RR. Ilan pa nga sa mga motor nila ay tinangkilik din ng mga Pinoy. Naging okay naman ang karir niya sa Cove Moto, pero hindi pa rin siya nakontento dahil gusto niya talaga na makapagpatayo siya ng sarili niyang motorcycle brand na hindi lang makikipag-compete pagdating sa presyo kung hindi kaya din sumabak sa mga international racing competition. Kaya naman nung March 2024, umalis na nga siya sa Cove at sinimulang itayo ang Zhangzhou Motorcycle Industry Co. at binuo ang brand na ZX Moto. Nakita ni Jiang na pagdating sa mga motor ng China, laging puro mababa lang ang presyo, pero mahina naman ang performance. Dahil dyan naisip niyang mag-build ng isang motor na may bulletproof na makina na kayang makapag-produce ng magandang power to weight ratio. Kaya naman ginawa niyang inline 3 yung makina na ikakabit niya sa sarili niyang motor at dito na nga umusbong ang kanilang 820RR. Nagsimula itong mag-debut sa EICMA noong 2025. Marami naman ang naka-appreciate sa ganda ng forma nito. Pero syempre hindi pa rin kumbinsido ang mga tao kung maganda ba talaga ang mga motor ng ZX Moto dahil 1 year pa lang naman sila sa market. And alam din naman yun ni Jiang, kailangan talaga may mapatunayan ka muna para makilala. Nung mga panahon na yon, nasa 37 years old na siya, kaya naman binago na niya ang kanyang goal na sa halip na maging professional racer, bubuo na lang siya ng isang motorsiklo na kayang makipag-compete sa international racing. Kaya nitong 2026 lang, ang sunod na mission niya ay makapag-compete sa WSBK. Hindi lang para makapag-participate, kundi para manalo. Tiyempo din naman na nakilala niya si Valentine Dibis na wala pang motorcycle brand na nire-representa nung mga panahon na yon, since kakaalis nga lang niya sa Yamaha. Marami talaga ang nagda-doubt sa team up nilang to dahil si Dibis ay nireject nga ng Yamaha dahil medyo matanda na. Samantalang yung motor na gagamitin niya ay never heard pa na brand, kaya hindi talaga maiwasan na ma-underestimate sila. Not knowing na ang bagong sulpot pala na brand na to ang tatalo sa mga veterano at batikan na brand pagdating sa motorcycle racing. Dahil ang 820RR ng ZX Moto ay hindi lang nanalo ng isang beses, 2 beses pa. Kaya siguradong hindi ito tsamba. May mga moment pa nga si Jiang Shui habang malapit na nilang masungkit ang tagumpay, hindi na niya napigilan na maluha. Dahil naalala niyang lahat ang mga paghihirap, sakripisyo at pagod niya sa pagbibuild ng kanyang pangarap na nagsisimula na ngayon magmaterialize. Pagkatapos nilang manalo sa WSBK, dito na nga bumuhos ang suporta para sa brand ng ZX Moto. Madami na ngang nag-invest at nakipag-partner kay Jiang. Kahit dito sa Pilipinas, naging distributor na rin ng kanilang motor ang Ducati. Patunay lang na kahit malalaking brand ay nagtitiwala na rin sa kanila. Marahil sa iba, iisipin na sa loob lang ng 2 taon ay nagawa agad ni Jiang Shui na magtagumpay sa motorcycle industry. Pero ang totoo, mahigit pa sa 20 taon ang ginugol niya para makarating sa kinaroroonan niya. Marami kasi sa mga tao ngayon na tinitingnan lang ang resulta ng tagumpay, pero hindi nila nakikita ang mga sakripisyo na ginawa ng isang tao para lang makuha yon. Ang istorya ni Jiang Shui ay hindi lang tungkol sa isang Chinese motor brand na nabuo from nothing into something. Ang istorya niya ay buhay na patunay na kung may gusto kang makamit sa buhay, kahit ano pa yan, siguradong magagawa mo kung maglalaan ka lang ng matinding determinasyon at tiwala sa sarili. Kung papanoorin mo ang video niya sa Hunan Television 20 years ago, alam mo na agad na hindi ito ordinaryong bata na may simpleng pangarap lang. Dahil nung panahon na yon, alam niya na agad sa sarili niya na magagawa nitong matupad ang mga pangarap niya. At siya pa nga mismo ang nagsabi nun. 有梦想就去追，因为勇敢，我的人生更精彩。